Okay mga lods, kawawa naman si Julius Babaw. Teka lang, magsa-sad song ako. Teka lang. Kawawa naman po si Julius Babaw, mga kawadas mga kaibigan. Kasi nilaglag siya ni Sara Diskaya kahapon. Now, nag-research ako rito and you'll find it interesting kung ano yung mga nakita ko. Towards the end ko na lang sasabihin sa inyo. Relax lang. Magkwentuhan muna tayo. So, little bit of context. So, naalala nyo ba tong interview na to kay Curly Discaya at saka kay Ma'am Sara? Okay, so a little bit of para lang Gusto ending yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa, Sa budget, program, oo. wala sa budget. Minsan ang grabe, hirap ang dami nila. ng dislike dito, mga lods. So, Pumado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya so i-post nyo na lang dito tapos panoorin nyo na lang yung aking content dito. Ang sinabi lang nila, yumaman daw sila dahil sa DPWH. Okay? So, kumbaga yun yung main point. Kumbaga yun yung turning point nila since nang yumaman sila. And ngayon, hindi naman niya dinideny outright. Sinasabi lang niya na hindi lang yun yung way kung paano sila yumaman. Siguro mas maganda pakinggan na lang natin yung questioning ni Tito Sen. Let's go. At nung araw, at tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. Oh, pero yung tinatawag natin na ano yun, yung kung baga kung kailan kayo nagkaroon ng windfall earnings kasi sa bawat kumpanya kasi or sa kahit sa buhay nyo, may tinatawag tayong windfall earnings. Kumbaga yun yung pinaka-peak ng kikitain mo sa buong buhay mo. So, kailan yon? Alright? So, I believe, kasi nag-aaway-away yung mga DDS at saka mga BBMers, mga apologies. Pero I believe, ever since 2016 na involved sila sa DPWH, sa aking pagsasaliksik dito, talagang pumapaldo na sila. Kasama yung current administration. Kasi nga marami silang naging transaction and nung dumating lang talaga si Vico Soto, doon sila naharang ng naharang. Gets nyo? So wag kayong magtalo mga PI kayo. Relax lang, magkakakampi tayo rito. Okay? Hindi tayo magkakalaban dito sa issue na to. Gets nyo? Anyway, tuloy na natin. Sige. So I would presume na in a 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang LGU. hirap makasingil sa local government. Okay? They spliced the video that was taken of me and Ayun. So, spliced pala to. Kumbaga, in short, edited. Oh my God! Kawawa. Kawawa naman si Julius Babaw. Pero kung totoo yung 10M, I mean, sabihin mo na lahat na gusto mo sabihin. Pero I don't know. Hindi ko alam. Tuloy natin. just mentioned the DPWH. So, contractor Kulang ng na po kami context. for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewed Pero hindi pa rin mali na sabihin mo na yung windfall money nila or yung windfall earnings nila ay hindi nanggaling sa gobyerno in general. Okay? Kasi LGU yung siniserbisyohan nila di yung isa naman yung DPWH. So hindi mali na sabihin ko na yung kinikita mo ay galing sa gobyerno. Hindi mali yun. Actually baka nga accurate yun eh. 'Di ba? Anyway, tuloy natin. you edited your answer? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Aray ko. Okay, so may local government, may private, pero saan yung pinakamalaking kita? Yung windfall, saan nanggaling yon, 'di ba? Masasabi mo bang galing sa private yon? Syempre hindi eh.
Alam mo kung paano ko nalaman? Kasi yung panoorin yung huling content natin, di ba? Pumasok pa siya sa politika kasi gusto niya na magkaroon ng maraming project ang Pasig. Kasandamakmak yung kumpanya niya na nag-divest na siya, di ba? The scheme is so obvious kasi dito sa mga tao na to. It's not even, alam nyo, hindi naman ako sobrang talino sa mga ganitong bagay. Basic research lang ginagamit ko. Google, basa dito, basa doon, panood dito, panood doon. And nagigets ko na that there is a grand scheme dito. You cannot deny na kumita ka sa gobyerno. You cannot deny that. And hindi, at saka, I don't think na etong puff piece editorial na to was designed para sirain ang reputasyon ni Ate Sara at saka Kuya Curly. Actually, the opposite pa nga eh. 'Di ba? It was designed para ma-humanize sila. Kasi nga tatakbo etong si Ate Sara at saka si Kuya Curly. Kasi September nung 2024, tatakbo itong si Ate Sara sa Pasig eh. So, kailangan nila ng parang magandang branding pag hinarap sila sa tao. That's the point. Okay? Now, okay, so ang masakit lang dito kasi parang linaglag nila si Julius Babaw na yung intentions was suddenly questioned. I don't think may masamang ginawa si Julius Babaw, and I will show you proof. Okay, yun na, di ba? Exciting, di ba? Ay. Alam nyo, minsan ako, modernong-moderno talaga yung panahon ngayon. Kasi minsan yung research mo, pag-scroll mo sa FYP, nandun na. Mamaya. Relax lang. Tuloy natin. If I may, with With the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa Ayan, wala nang kwenta yung sasabihin ni Jinggoy dyan eh. Pero, ang punto dito kasi, I don't believe that this interview was designed to destroy any reputation. It was actually doing the opposite. It was helping her maging humanized, yung tinatawag humanized yung kanyang maging humanized yung kanilang kalagayan. Kasi alam nyo, yung ganyang klaseng kayaman, ang hirap ng arokin yan ng normal na tao eh. Ikaw at ako. Hindi na natin maiintindihan yan eh. Real talk. Hindi na natin maiintindihan yan. Teka lang, ba't ganito yung tsura ko? Yan. Ayan, oh. Hindi na natin maiintindihan yung ganyang kayaman, mga lods eh. Totoo lang. Kasi, biruin mo, meron silang isang sasakyan na 44 million pesos. Can you just imagine? In our lifetime, most of you listening to me or even yung mga nag-dislike nitong video na to, hindi ko naman sinasabing hindi nyo makukuha yon, pero malabo pa sa blurred, di ba? Ako, sa tingin ko, tsambahan na lang pag naka 44 million pesos ako sa buong buhay ko. And can you just imagine, yung 44 million na yun, isang kotse lang nila yon. And they have several more na almost same price lang. Gets nyo? Now, let's go now dito sa na-discover ko. Kasi you would find out talaga na there is somewhat connection between the Babaws, Christine Bersola, asawa ni Julius Babaw, and the Discayas. Okay? Mukhang pina-platform talaga nila because of the upcoming election, or they are just promoting them outright or rebranding them as some ano bang tawag dito, na maayos na mga politiko or maayos na mga negosyante. Of course, they enjoy presumption of regularity, pero you be the judge of that. Kayo na lang ang bahalang humusga dito sa aking na-discover. Napaka-telling nito eh. Let's go. Nakikinig sa ating mga Pasigueños, mas nakikilala nyo na ng higit ngayong araw na ito. Sino? Maraming salamat ha. At good luck, Kuya Rex. Maraming salamat ha. Team Sara. Ayan. Thank you po. Maraming Saan sabi? Team Sara? Oh. Team Sara, tingnan nyo yung sign ni Christine Bersola. Oh. Ang tanong ngayon, bakit biglang nagkalaglagan? Ang tingin ko, let's eh. Tapos nakasama pa ngayon yung interview kasi nasilip ng maraming tao eh. Yung imbis na papuri, kritisismo yung umulan. Hindi lang yun, talo pa sa eleksyon, di ba? Gigi, bahala na kayo dyan. Tapusin na natin to.
'Di ba? Salamat kung sino man ang nag-re-upload nito. Maraming salamat sa iyo. So, kayo na bahalang humusga kung sino ba ang mas kakampihan niyo sa kanila. Ako, I do believe na at the very least, pinlatform siya ni Julius Babaw. Kung ano yung nakuha nila doon, I don't know. Maybe wala, maybe meron, who knows. Silang dalawa lang yung makakaalam nun. Maybe ang nagsisinungaling si Vico Soto, or maybe ano niya lang yun, anong tawag doon? Ano yun, yung metaphor niya lang siguro yon, or criticism niya, who knows. Hindi ko alam at this point in time. Pero ang alam ko, palpak ang flood control. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lord.